Yan po guys, magandang araw po muli sa ating lahat. Another vlog po tayo ngayon at for today's video guys. So atin naman pong tatalakayin na paano po tayo kumuha ng threat assessment para sa ating PTC4. So unang-una pagkukwentuhan natin, saan ba tayo pwedeng kumuha ng ating threat assessment? Kasi ako nung una nalilito rin ako kung saan ako pwedeng kumuha ng threat assessment. Ang nasa isip ko kasi noon, pwede akong kumuha any police station. So let's say dito sa Orani, pwede akong kumuha sa police station dito sa Orani. So hindi po pala pwede guys. So based sa information na pinorward ng PTC4 Secretariat, pwedeng kumuha ng threat assessment sa City Police Station, PPO or yung ating Provincial Police Office at yung PRO, yung Police Regional Office. So doon po tayo pwedeng kumuha sa PNP Intelligence Unit ng ating threat assessment. Doon sa mga na-mention ko po na police station. Okay, let's say dito po sa akin, sa Bataan po, dito po ako sa Orani. So nag-acquire po ako ng threat assessment doon sa aking city police station wherein sa kampo ng Balanga. Ayun yung PPO, yung Police Provincial Office. So, ano yung i-consider natin dito pag kumuha tayo ng ating threat assessment? So, unang-una, naka-address yung baril ko dito sa Orani. Ayan, so, dito kasi yung naka-address yung mga LTAP ko, yung para registration ko dito naka-address lahat dito sa Bataan. So, dito ako kumuha ng aking threat assessment sa Bataan din dapat. Okay, ang malaking katanungan dyan na paano tayo mag-acquire ng ating threat assessment. Based kasi sa akin, based on my situation, ang pinagawa ko po sa notary public or attorney, yung aking affidavit of possible threat. Ayan, so affidavit of possible threat. Kasi meron akong negosyo sa probinsya, sa bayan doon sa probinsya namin sa Pangasinan. Sa agricultural farm. So we all know yung agricultural farm kasi pag nagbenta ka ng mga product, hindi naman yung kadalasan yung mga buyer hindi nila binabayaran yung pinambili nila dun sa produkto ng agricultural farm mo through bank to bank transfer. So kadalasan po yung cash to cash basis. So yun po isang tinilan ko kasi minsan umaabot kami ng gabi sa gitna ng bukid. So ibibigay po yung cash na napagbintahan dun sa farm products mo. So, itatravel ko po yun. Since bumabalik po ako dito sa Orani, tinatravel ko po yung aking cash ng gabing-gabi. So, mahirap po yun. Alam naman natin, maraming mga hindi natin masabi, mga masasamang loob. So, yun po yung ginamit kong, yun po yung possible threat na pinagawa ko dun sa attorney. Pag pupunta ka dun sa notary public, sa attorney's office ng notary public, ano yung kailangan niya? So, ako, pumunta ako dito sa barangay, kung saan naka-address yung aking firearm. So, kumuha ko ng barangay certificate na dito ako yung barangay certificate of residency. Ayan, kung saan naka-address yung firearm na kukuhanan ko ng PTC4. So, pinaserox ko rin po yung aking LTAP, pinaserox ko yung aking firearm registration at yung valid ID nung pumunta ako doon sa notary public kasi yun po yung kinuha sa akin baga nung ginawa po nila yung affidavit of possible threat. Ayan, so nung nakuha ko na po yung affidavit of possible threat, so nag-proceed na po ako. Police station namin dito sa Bataan. Ayan, sa PNP Intelligence Unit. Ayan, so sinabit ko na po yung aking affidavit of possible threat. Sinabit ko rin po yung aking firearm registration, LTAP, saka yung valid ID. So doon na po nila pinrocess yung procedure ng pag-acquire ng threat assessment. So, binalidate po ako, in-interview po ako doon. Okay, so as addition pala doon sa mga nabanggit ko mga requirements. So, gumawa din po ako ng ng letter of request. So, doon sa letter of request, nandito po yung template, yung ginawa ko. Kuninto ko po doon, bakit ko po kailangan ng threat assessment. So, yun po, kuninto ko yung kanina na may agribusiness yung paranim namin sa Pangasinan na cash to cash basis, hindi nila pinapag-transfer. So, nakakatakot po yung yung pagdala ng medyo malaki ang halaga pagka tinatravel po natin. May nangyari po rin po kasi doon na nagka-holdapan, so ganun po, parang same scenario po yung sa akin. Okay, so nilagay ko po doon yung mga information sa letter of request na sinabit ko po sa PNP Intelligence Unit. Inatas ko po doon sa mga requirements na sinabit ko po sa kanila. Okay, so hanggang doon lang po yung ating maiksing tips kung paano po mag-acquire ng ating threat assessment.
So sana po nakatulong po ulit ako sa inyo sa ating vlog at maraming salamat po ulit at keep supporting po yung ating YouTube channel para sa ganun ganahan po tayong mag-upload pa ng mga more videos. Ayan, so thank you po, thank you.